Benamano nating bisita, Senador Panfilo Lacson. Good Senador Lacson, morning. Igan at Connie, magandang umaga. Gan, Connie, magandang umaga sa atin lahat. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Kamusta na po after itong special session po kahapon? Everything in order, in place na lahat? Ano ho ang Yeah. sentimiento nyo? Hopefully, yung calm after the storm, nandyan na. Mm. At makapagtrabaho. Katunayan kahapon, napakarami na accomplished no? Hindi na sa pagmamayabang, pero napakarami talaga. Yung confirmation ng nakabinbin, 85 yon DFA officers, Tapos yung 5 high-ranking military officers, plus may mga bills na naipasa, third reading. Okay. Tapos ano pa ba? May na-ratify, tapos nakapag-organize ng mga committees. Importante yun. Oo. Para between now and bago mag-start yung impeachment trial, makapagsagawa na kami ng mga pagdinig in preparation for the session na magbubukas sa July 27. Okay, speaking of reorganization ng komite, tututukan dapat dyan yung Blue Ribbon Committee. Ano na latest eh? Na-organize na yun, fully organized. Okay. Nag-beg off lang si Senator Cheese na wag na siyang gawing miyembro kasi alam mo yung Blue Ribbon, napakalawak na membership nun eh. Ano yun, lahat kami sa majority dapat miyembro doon. Dahil pag binilang mo 17 regular, tapos maraming bilang din ng mga ex officio. So yon, saka yung finance, yan yung marami talagang members, halos lahat, kung hindi man lahat. So merong schedule na flood control projects uli? I-schedule nung chairman yon, si Senator Erwin Tulfo. Okay. At dinidiscuss namin yon. Siyempre mag-schedule kung mayroong mga bagong issue at saka may mga issue na dapat balikan. Kung wala naman at repetitive lang na i-take up na sa dati mga pagdinig, baka duplicity na yung maging epekto. Paano yung mga naunang dalawa ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senador Pia Cayetano? Wala naman yun eh, unauthorized eh. Okay. Kasi unang-una, walang secretariat ng Blue Ribbon. So anong klaseng hearing yun? Opo, pero mabibigyan ng pagkakataon yung 18 dating bodyguard ni Congressman Saldico. Ang problema doon, Igan, alam naman natin pareho na talagang ang tumbok lang para makapag-destabilize. Noon pa lang, di ba, noong unang lumabas yun, naggawa na ako ng kwenta at ito'y dinaan ko sa privilege speech, 805 billion. Eh, ang money in circulation at that time na binabanggit, nasa mga 2.7 trillion. So napakalaki nung halaga na hawak-hawak ni Saldico. At wala, Hindi sinasabi tugma. doon, pang-distribute lang yun. Nasaan pa yung kay Saldico? Aabot yun ng trilyon. So doon pala sa logistical nightmare at saka yung physical impossibility na mag-handle ka ng ganong kalaking pera para ipamudmod, parang doon pa lang hindi na bibilin eh. Kaya pinangunahan ko na yon na gawin yung makatotohanan. Pagkatapos, dinanla sa press con doon sa Club Pilipino na hindi man lang nagpasabi sa Blue Ribbon kung hanggang nila maipalabas yan sa isang legitimate o official na Blue Ribbon Committee hearing. Hinintay ko kasi, alam mo, kakilala ko naman si Levy Baligod nung panahong siya yung mahawak kay Ben Horloy, hindi ba? Na magkasundo kami kasi wala akong pork barrel. So sa akin siya nagko-coordinate noon. At actually, nakailang meeting pa kami na nag-exchange notes kami. Dahil malaki yung tiwala niya as well as si Janet Napole, sinabi sa kanya, wala akong pakipag-ugnayan kay Senator Lacson. Kaya kung gusto mong kumuha ng ibang datos, pwede ka mag-coordinate sa kanya. So ina-expect ko man lang, yung kortesya man lang na meron ako mga testigo rito, baka pwedeng ipatawag at ito yung draft na affidavit ng ilan. Wala nangyaring gano'n. At yung timing, kung mapapansin nyo rin, if yun nung sa ICC, pagkatapos yun yung parang pinag-iinit nila yung sitwasyon dahil malapit, February yun eh, yung EDSA Revolution, di ba? So yung timing is suspect. Tapos Club Pilipino pa rin para symbolic. So anong iisipin mo na motibo doon? So doon pala may agam-agam, pero just the same, nag-public notice ako sa kanya kasi hindi naman siya nakipag-ugnayan na welcome namang dumalo sa Blue Ribbon. Pero ayaw nila, gusto nila puro press con. Ayun nga po. So yun nga, gusto kong tanongin sa kanila, paano nyo i-move yung 805 billion? Ang kwenta ko nga 5 taon eh. Okay. Hindi maximize ko na 24/7 sa dami ng maleta, kung ilang libong maleta yan,
na paano i-deliver. I-unpack mo, bibilangin mo, i-repack mo, ikakarga mo, i-deliver mo. Ang kwenta ko, 5 taon hanggang ngayon i-deliver eh. Mm. Tapos nag-move. Kung sino yung makatuan, sinasama. Si Arnold, si Igan, biglang napasama. Si Tito Sen, isinama. Pagkatapos, pati si Kiko, si Sharon, isinama. Si Chis Escudero, nung sumama sa majority namin ngayon, bigla isinama. Ba't nag-move yung target? Pagka alam mo, sa practice shooting, pwedeng gawin yung minumove yung target kung combat shooting. Pero maraming dapat i-explain. Tapos pilit na pilit, hanggang sa bandang huli, itong huling-huli, ito yung nag-highlight. Ang nagtawag na ng Blue Ribbon Committee hearing, si Mike Defensor na. Pagkatapos nung hindi pinayagan ng venue, doon sa kinontratan nilang Double Gem, dahil nga napag-alaman na hindi pala official, wala man na senador na pero tuloy pa rin. Ang nag-preside na si Mike Defensor. Senador ba siya? Yun nga po. Sir, meron ba kayong hakbang na gagawin against Mike Defensor and ito pong nangyaring ito sa labas, ano pa natin na ginagawa sa sinasabing presko na ito? Ipapaubayan na namin yun sa law enforcement at saka sa DOJ. Pero pwede rin ipatawag siya para mag-explain bakit yan usurp yung authority o yung power ng Senado at saka ng Blue Ribbon Committee. Pwede naming isama yon sa aming investigation. Okay. Kasi maliwanag na talagang ni-usurp niya yung authority ng Senado eh. Wala siyang karapatan para tumawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Ayun ang announcement niya. Blue Ribbon Committee hearing. Yes. May Tuloy. petsa, may venue. Okay, Senador, lipat tayo sa impeachment. Ngayong araw yung impeachment trial brief na tinatawag. Si Senator Chis Escudero na po ang napagkasunduan ng majority na maging presiding officer ng impeachment court. So yesterday morning, yan ang consensus. Pero hindi pa namin formal Hindi pa. na napag-uusapan. I-elect kasi namin yan sa July 6 eh. Kasi mismong yan araw. usapin ng impeachment court yan. Hindi namin pwedeng italakay yan sa plenaryo ng Senado. So yun ang napagkasunduan. Ang pinagpipila na actually, dalawa lang naman abogado sa aming block. Senator Kiko at saka Senator Chis. Okay. So yun ang pinagpipilaan pala ngayon. At si Senate President Sherwin mismo nagpanukala na kumuha na lang tayo ng abogado. Kaya nga namin inamend yung rules na pwede kami mag-elect ng presiding officer. At titingnan namin kung po pwedeng talaga rin kami ng isang impeachment manager. So yun ang pwede namang para mag-quarterback ba na kung overwhelming yung sa presiding officer, pero merong nag-a-assist rin sa floor. Parang siya yung konduktor sa floor, ika nga. Para majority leader. So Tigaralan din namin yun. So nasa rules yun, Senador? Senador? Namin ibigay either sa kanya o kay Senator Kiko kung sino man yung sa kanila ma-designate na presiding officer. Pero Arnold, alam mo yung presiding officer, is just one vote eh. Okay. He can be overruled by the 23 or kung ilan man yung nasa floor ng mga senator judges. Each one of us, pare-pareho yung rights namin eh. Pare-pareho kami senator judges. Presiding lang yun. Para siya yung bigay ng direksyon, parang gano'n. Parang hindi naman magdikta, no? Para siya yung mag-maintain ng orderliness. Pero siya yung mag-rule na pwede namin i-object at i-overrule. Okay. So walang danger daw sinasabi kasi nung iba na baka hindi tanggapin yung ibang mga ebidensya or kung ano man. Wala naman pong ganun. Misplaced. Kasi sabi ko nga, isa lang siya sa Okay. 24 o 22 na judges na ngayon. No? Ito pong kahapon din, may mga ni-raise po si Senator Marcoleta tungkol Commission po on doon Appointments. sa Commission on Appointments. Tungkol po doon sa mga general. Ano ba yung nakikita nyo doon? Meron ba talagang basihan? Wala. Definitely. Pinipilit lang. Alam mo, kilala naman natin siya eh. Basta maipilit yung kanya, yun ang tama. Ayaw niya makinig ng explanation, ayaw niya makinig ng reason. Ang nakakatuwa pa, kasi noong nagmanifest ako, dahil gusto ko ngang ilahad, yung parang for clarity, hindi ba? Dahil sinasabi niya nga, nagsinidye kami. Pero, alam mo, itong special session na tinawag, hindi naman pwede itong bilangin na panibagong regular session. Yes. Ang kalakaran kasi dyan, kapag nomination, Congress is in session. Pero naibigay yung kanilang ad interim, which was
perfectly legal bago sila nag-birthday. Yung 55th or kung ano man yung birthday Opo, nila, opo. before the 1-year ban. Yes, sir. Mga April nga eh, yung nung lumabas yung ad interim appointments nila, nung bakasyon ng April, merong 14, merong 10, iba-ibang petsa. So hindi sila sakop. Pinipilit niya na ito raw panibagong session. At sinasabi niya, assumption daw yung sa akin na continuation. Eh ano yung sa kanya, di ba assumption din yun? Okay, so At least debatable, at the very least debatable. oo. Pero meron nagtanong na kami sa Senate Secretary, sa Secretary ng Commission on Appointments na continuation nga at pinakita rin ni Congressman Marcy Teodoro na merong jurisprudence. Ayaw niya pa rin tanggapin. Pero yun pala, hindi naman siya nag-object. Ngayon, habang nag-express siya ng objection niya, nagsuggest si Senator Subiri. Sabi niya, kausapin ko na lang. Sabi niya, kakaawa naman itong mga opisyal na matagal na nakabinbin. Opo. Mawawala yung isang estrella sa balikat nila kung ito'y hindi dati confirm. So, kinausap niya, alam mo ang kondisyon niya? Opo. Gusto niya, hindi raw siya mag-object, basta i-withdraw ko raw yung manifestation. Ano siya, hilo? Gusto niya, ego yun eh. Opo. Para naman pakita niya na ina-admit ko mali yung aking manifestation. Pinag-withdraw niya ako, sabi ko, ano siya, hilo, hindi ko gagawin yan. Ego lang yan. Hindi ako magpe-play sa ego niya. Okay. So, gusto niya i-object, mag-object siya, mag-divide kami ng house. And then we research the rules of the CA. Kasi ang worry namin, sa committee, wala siya magagawa kasi nag-object siya, merong motion, divide the house, sigurado matatalo siya. Ang una naging worry ko nung, concern ko, baka pagdating sa plenaryo, invoke niya yung Section 20. Yung Section 20, under our rules, ano yun eh, one-man veto yun eh. Hindi pwedeng i-debate yun. Parang binito niya yung buong plenaryo. Opo. Pero nakita namin sa rules, ang nakakita si Assistant Minority Leader, si Tony Pet, Albano. Opo. Na pag last day ng session, hindi may invoke yung Section 20. Sabi ko, go na tayo. Tuloy na natin to. Siguro napagtanto niya rin na hindi uubra yung Section 20. Okay. Hindi na rin siya nag-object. Nag-manifest siya pa nga ng support. Pero ba't mo guguluhin? Minamadali na nga, alauna pasado na, hindi pa kami nagla-lunch. Siya nakita ko, nag-lunch na siya sa lounge eh. Okay. Busog na siya eh. Sir, yung usapin parate kasi talaga hong iba-iba yung yung interpretasyon. Sabi nga doon sa sinasabi na sa impeachment 2/3 vote ang kailangan. Sa inyo po ang pinapanukalan niyo, pwede niyong hilingin sa Senado na magbigay po ang Sandigan Bayan halimbawa ng permiso na maka-attend po yung ilan sa mga walang senador na para maka-attend sila sa plenaryo. Dahil wala pang finality yung kaso. Opo. Pero according naman din ho doon sa prosecution team, sabi nila parang kung sino lang daw ang nandoon at present, that should constitute the 2/3 vote na. Ano ho ang inyo Totoo yun. Opo. Totoo yun. Kung sino lang ang present, hindi, yung sa kwenta, iba yun, yung sa base number. Wag muna doon. Kung sino yung present, yun ang pwede mag-participate. Okay. Pero yung base Ngayon, number po. sa bilang naman ng 2/3, Opo. debatable yun. Although, maliwanag sa konstitusyon na 2/3 of all members. All eh. Pag sinabi mong all members, 24 yon. Now, Okay. for practical necessity, kung halimbawa, hypothetical ito, dinidiscuss din namin to sa pagka yung kami nagmi-meet. Halimbawang siyam lahat ang nakakulong, at hindi pinayagan ng korte na maka-attend at makaboto. So parang formality na lamang yung acquittal. So anong saysay ng impeachment trial? Opo. So yon, itatalakay namin yon habang nagpo-progress yung impeachment trial. Opo. At sigurado to, malamang ito, most likely, i-raise ito ng prosecution na magmo-motion sila na yung bilang ng 2/3 should be based on what you stated earlier, Connie. Yes, sir. Na i-base na lang doon sa Kung sino mga present nandun. o yung available to attend. Yes, sir. Now, in the case of Senator Jinggoy, dahil yung kanyang suspension order na nilabas ng Sandigan 90 90 Bayan, days eh. meron doon kabyat na parang suspended siya, isinama yung any other office Hindi na talaga hinuhold pwede. niya and hereafter i-hold niya, kasama sa suspension. Opo. Kasi kung suspension niya lamang, bilang isang senador na nagpa-function, na nagsasagawa ng legislative function, iba yung entity, iba yung identity ng impeachment court. Okay. Pero may mga thinking din, mga legal opinion na diniderive naman nila yung pagiging senator judge from being a senator. So, debatable din yon. But
water under the bridge kasi nga suspendido na siya and hindi siya makapag-function at least for the 90-day period ng suspension niya unless may lumabas pa siyang ibang suspension sa ibang kaso naman. Kasi ang Oo, sakop oo. ng suspension, anti-graft at saka yung plunder, di ba? Oo, Saka oo. mga related crimes. Kasi si Senator De Lima noon, Senator Trillanes, hindi naman sila na-suspend. Dahil ang kanilang kaso, illegal drugs at Aha. saka rebellion. So hindi kasama sa batas yung pagka yung may kaso ka na sa Sandigan Bayan, nagta-trial, merong siyang nakalagay na shall be suspended, meaning self-executory. Aha. Dangan nga lang yung Sandigan Bayan, parang on the side of caution, hindi sila mag-rule ng motor proprio, ayaw nila i-implement yung self-executory yung suspension. So naghihintay sila ng comment Yes, sir. coming from the camp of the sa Okay. defense. Yun nga nangyari, hindi yata nakapag-comment na. So inimplementa na yung So, Senador, suspension parang after 10 days. Senator Lacson, hanggat hindi pa malinaw yan, sa bilang-bilang na yan, nandun pa rin tayo sa 16 votes to convict. Yes. At kung hindi naman talaga ma-attain yung 16 votes, tuloy ang Kung 15 impeachment. O kung 15 lang kayo dahil makukulong yung iba, tuloy Kasi pa rin ang... bilangan ni Ombudsman Remulla, di ba, 10 yung iniimbestigahan Oo, nila. oo. Opo. So, Senador, kung hindi aabot ng 16, tuloy pa rin ang impeachment trial kahit alam nyo na hindi ma-achieve yung 16 to convict. Tama ba? Yes, nandun yung absurdity. Ano say na impeachment trial kung 15 lang yung senator judges na present at pwedeng bumoto? Ano Oo. say? Oo. Sabi ko nga, formality na lang, acquittal. Bakit pa tayo magta-trial? So, dyan dapat mag-intervene Oo. ang Korte Suprema kung i-raise. Halimbawang kami, Oo. may nag-motion at the proper time, yung parang submitted na for decision lahat. Oo. Magmo-motion ngayon at malamang gawin ito ng prosecution na, teka, galawin natin yung numero. Whether Yun it's nga po. 15 or 16 or 17 or 19, Oo. ang senador na nandun, pwede sila mag-motion sa impeachment court. Aha. So gagawa kami ng ruling. Okay. Kung ang ruling namin is, sige, dahil parang for practical reasons, igalaw natin yung base number. Aha. Ang maging base number na lamang is 20. Mababawasan ngayon yung 2/3, di ba? Okay. So sigurado naman yan, ire-raise yan ng defense sa Korte Suprema. Mm-mm. Now, first question, pakikialaman ba ng Korte Suprema ang impeachment court? Remember, sui generis Yes, yung impeachment opo. court. Mm-mm. Ang decision nga ng impeachment court, unappealable, final. Mm-mm. Di ba, nandyan yan eh. Opo. Mhm. So, but then, ang Supreme Court naman, meron silang i-invoke yung sinasabing Rule 65, pagka merong grave abuse of discretion, maski anong ahensya, maski anong department, Pwede executive silang branch man gumalaw. yan, legislative branch, pwede silang manghimasok. Mhm. Oo. Oo. So sa akin, kung ako yung tatanungin, mas mainam nang sila na yung mag-interpret yan. Tama. Dahil kung kami, maraming question. Kasi- Kasi politika yan. Oo. Samantalang ang Korte Suprema, they're beyond politics, di ba? Kapag Oo. mag-rule sila na pwedeng galawin o hindi pwedeng galawin, walang makapag-question. Pero Tsaka Meron dapat din, pero hindi hindi Oo. makukulayan tulad ng kung kami lang sa impeachment court ang magsasabi self-service. na gumalaw yung numero. okay. Kasi Pero sir, kung babalikan natin, hindi inisip ng mga nagbalangkas ang konstitusyon na mangyayari na itong ito. impeachment proceeding na ito, impeachment court, makukulong yung mga impeachment, Pero- mga senator judge, di ba? Senator, hindi lang naisip yun eh. Kaya nga, yun yung nandun yung pagiging vague. Kaya kailangan manghimasok ang Supreme Court. Tama. Pero- Dahil maski nga yung bilang, hindi naman sinabing 2/3 of 24 members eh. of all. Of all. 2/3 of all members. members. Ang alam ko Pero- naman siguro ang kanilang reason doon. Present. Kasi pwedeng gumalaw yung number of seats sa Senate. Halimbawa, magkaroon ng amendment sa Constitution, ginawang 36 na yung senators. So yung 2/3 gagalaw yon pero nakabase na sa 36. So siguro iniisip ng mga framers of all members na lang para kung gumalaw man lang madagdagan yung seats sa Senate, at least 2/3 is 2/3. Siguro ganon. I don't know. Ay, Hindi naman sir, ito hindi pa kasi- natin nakikita yung transcript, Oo. yung kanilang diskusyon Opo. nung CONCOM, di ba? Sabi ho kasi ni dating Senate President Franklin Drilon nung na-interview ho namin dito rin, parang in a way sinasabi niya na kung hindi reasonable para mapapunta po lahat ng mga ibang senador ho na halimbawa mawawala during the
impeachment trial, talagang dapat ibalangkas na kung sino lang nandoon at present. Kasi it will not make sense for any of them to come kung hindi naman sila din kung makakapagtanong or talagang nandun sila for the whole duration. Totoo yun. Pero sabi ko nga, Constitution maliwanag, ang pwede lang mag-interpret yan, Korte Suprema. Korte Suprema pa Pwede rin. namin interpret third level. Pero kung may magre-raise ng issue sa Supreme Court at sabihin nilang, hindi, grave abuse of discretion yan, let's stick to 2/3, so 16 as the 2/3 votes of 24 senators. Wala kami magagawa doon. Okay. Pero pwede, magro-rule kami at magro-rule kung mayroong motion kung darating doon. Pero when you talk to lawyers, you can hear as many opinions eh. Yes. Sa akin naman, ang attitude ko lagi is pagka-interpretation na, final interpretation ng saligang batas o pangkaraniwang batas, Korte Suprema yan eh. Oo. Yung papaliwanag. Okay. Okay. Senador Lacson, Thank salamat. you po, Senator. Ingat po kayo. Thank you.